Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng biyayang kaligtasan para sa ating kawalan ng utang na loob sa lahat ng Kanyang ginawa. Humingi tayo ngayon sa Kanya ng kapatawaran. Para sa aming kakulangan ng panampalataya sa bisa ng kaligtasang iyong inaalay sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Para sa aming kawalan ng pag-asa sa bagong buhay na siyang bunga ng iyong paghihirap para sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Para sa aming nalalamig na pagmamahal na hindi kayang tumanaw ng utang na loob sa iyong dakilang kabutihan sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan
Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos na Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at inadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-uumapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pabigyang aming makamit. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng bayabas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang
salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natututuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ikain mo, buong
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasamang ubasan at siya nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta na may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kalahulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamang anak, sila nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, ilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong punulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pagharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw. May araw pa ba? Napakaganda ang talinghaga na ating narinig dahil malinaw ang mensahe dito na tayo ay kailangan na maglingkod sa Panginoon ng tapat. Dahil ang Diyos ay tapat. Tayo ay tinatawag ng Diyos na ang ating buhay ay magsasalamin ng katapatan ng Diyos. Na tayo rin ay tinawag upang magiging alagad, manggagawa ng kanyang ubasan. Dahil ang ubasan ay ang mundo, ang ating buhay, ang mga biyaya, ang ating mga talento, handog ng Diyos sa atin na ibinahagi sa atin walang kapalit. Ngunit kailangan lamang tayo na magbigay ng magandang bunga. Dahil ang bunga na ito ay ang ating ibahagi sa ating kapwa. Kaya patuloy pa rin ang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ano naman ang tugon ng tao? Narinig natin sa mga salita ng Diyos, pang-aapi, kataksilan, kasinungalingan, kasamaan, pagpatay, pagmamalupit. Ito ang narinig natin sa mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, na ang Diyos ay nag-alaga ng lahat
inihanda ang ating buhay upang makamit natin ang kaginhawaan sa mundo. Siya ay gumawa, ibinigay ang lahat para sa atin. Nagmalasakit, nag-alay ng buhay, at nagpapalaganap ng kabutihan. Lahat na ginawa ng Diyos ay mabuti. Ano ang nangyari? Bakit may kasamaan? Dahil tayo ay nagiging suwail sa Kanya. Hindi tayo nagbigay ng magandang bunga. Nagiging makasarili ang tao. At lalong-lalo na, hindi na naniniwala sa Diyos. Makita natin sa ating lipunan ngayon na walang Diyos sa ating lipunan. Kaya ang pandemic ay nandito upang ipaalala sa atin na ang buhay natin ay pansamantala lamang. Na tayo ay babalik sa Diyos. Ngunit kailangan tayong magbigay ng magandang bunga. Hindi yung bunga na masama. Sa unang pagbasa, narinig natin si Isaías, ng Diyos ang may-ari ng ubasan at inihanda ng mabuti ang kanyang ubasan upang ibahagi sa mga manggagawa. Ano ang kanyang nakamit? Walang utang na loob sa lahat ng ginawa ng Diyos. Walang bunga at sumama ang loob ng Diyos. At dito, ang ubasan na ito ay ibibigay sa mga tao na tapat at magbibigay ng bunga sa tamang panahon. Sa ikalawang pagbasa, San Pablo, ipinahayag niya sa mga taga-Pilipos na ang tunay na bunga na tayo ay matibay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Huwag magpatalo sa anumang pagkabalisa. Lalo na sa ating panahon ngayon, maraming mga pagkataon, tukso, karanasan, pandemic, pagkabalisa na tayo ay magtatanong na saan ang Diyos. Sinabi ni San Pablo, patibayin ang ating pagtitiwala sa Diyos, panatag ang kalooban, manalangin na may pasasalamat. Dahil ang Diyos ang may-ari ng ubasan at ang ginawa ng Diyos ay kabutihan lamang. So ano yung mga bunga, mga gawain, mga kilos na karapat-dapat, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang? Sabihin, isang matuwid, isang mabuti na magsasalamin sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kabaitan, kabutihan ng Diyos, ang Kanyang ginawa para lamang sa atin upang maranasan natin madama ang kaginhawaan na galing sa Diyos. Na tayo ay tinatawag na manggagawa, ngunit karamihan sa ating ginawa, hindi tayo nagpapahalaga sa tiwala na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang mundo, ang ating buhay, ang ating mga talento, ang mga biyaya, ito ay nagpapakita na may tiwala ang Diyos sa atin. Kaya tayo ay inaniyahan na maglingkod ng tapat, magbagong buhay, pagpapalago sa ating ugnayan sa Diyos. Na ang tagapagmana ang Panginoong Hesus, nagiging pundasyon kahit siya ay pinatay ng mga masasamang tao. Na ang kamatayan ay hindi mananaig, mangingibabaw. Sa huli, ang kabutihan, pag-ibig, pagmamahal ng Diyos ang magwawagi. Tayo ba ay kasama dito sa pagwawagi ng Diyos? Ito ang kanyang pag-aanyaya sa atin. Upang tayo ay magiging kasama sa kanyang pagwagi, tayo ay tumugon ng katapatan,
tumbasan ang kabutihan ng Diyos, magbunga sa salita at kilos, buhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos, pagtanaw ng utang na loob sa Kanya, taos-pusong pasasalamat dahil lahat-lahat ay biyaya ng Diyos at lahat-lahat ay mabuti ang ginawa ng Diyos para sa atin. Tumayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa luunan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pairito at hukom sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos na mapanatag ang ating kalooban sa harap ng anumang pagkabalisa at ipakita natin ang ating pagtanaw ng utang na loob sa kabaitan niya sa pamagitan ng ating pagbabagong buhay. Sa bawat kahilingan natin ang ating itutugon, Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang tunay na mapahalagahan nila si Kristo bilang batong panulukan ng ating buhay at magabayan ang kanilang kawan sa pagpapasalamat para sa lahat ng kabaitan ng poong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang makapagpasalamat sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabagong buhay dahil sa kanyang kabaitan sa harap ng kaguluhan at pagkabalisang ating dinaranas. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang panatilihin silang ligtas at panatag ng Espiritong Banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating matutunang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay na naaayon sa Kanyang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang mawala sa atin ang lahat ng kawalan ng utang na loob at magsikap na maging mabubuting mga kasama sa ubasan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ulirang buhay bilang mga alagad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon.
Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin tayo para sa kaluluwa ni Malin Badilla, Fidel Santos, Dante Dimitri. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, hinirang mo kaming magmana ng iyong ubasan, ibuhos mo sa amin ang handog ng Espiritong Banal upang magpasalamat kaming lagi sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat sa iyo, aming Panginoong Jesus, ako'y inibig mo. Inangking lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob, mamahalin iyas at gintong niloob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong kapaghain ng iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumasa amin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ay ang puso at diwa. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na rin ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa lahat. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tunularan ang aming pagkasmasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang gili mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtangtangi mo sa kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kanahingan mo. Hosanna
Ama naming banal, ikaw ang bukal, tanang kabanalan kat sa pamagitan ng Espiritu, gayunong banal at kaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbudi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit nais, sa gili ay inihain, bilang pagkain inumin, inagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isanasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, Roberto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Biring Maria, na ina ng Diyos. Kay Sana San Jose, kanyang kabiyak. Kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanga namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tayo tinawag ng Panginoon na magbunga upang isasalamin natin ang kanyang kabutihan sa pamagitan ng dasal na kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tusok. At yatya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinandabikan ang dakilang araw ng papahayag ng taparitas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag aming mapagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumainyo rin. Ibigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling Gagaling na ako. ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait-inuming banal, kami maging katawan ni Kristo na aming pagkikinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nais natin na ipalaganap ang debosyon ng ating kauna-unang Santo San Lorenzo Ruiz sa pamagitan ng panalangin para sa kanya at sa kanyang mga kasamahang martir. Kaya tayo ay manalangin. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang ihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo. Ipangpalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Isanasamo namin na sa pamagitan ng panalangin at mga banal na martir na kami maging matatag sa panampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng papahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Ningin mo ang aming kahilingan, ang tanging biyayang aming hinihingi. Kaysa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan nawa kayo ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Sa'yo, San Lorenzo Ruiz, ang bayan ay umaawit ng isang magandang papuri na abot sa langit. Kami ay iyong turuan, ang buhay ay ilaan sa lubos at ganap na pagtataya sa Diyos at Inang